Magandang araw po sa iyo, Kuya Dax, at sa lahat po ng nakikinig sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Kaloy. Simple lang naman po ang pangarap ko noon. Magkaroon ng maayos na trabaho at makahanap ng hindi komplikadong relasyon na sa palagay ko naman ay nahanap ko kay Maisie, ang girlfriend ko. Mabait si Maisie, maalaga, palaging iniisip ang kapakanan ko. Lahat halos ng kaibigan namin ay sinasabi na kami na daw ang couple goals. Lagi ko ring iniisip na maswerte ako sa kanya. Hindi lang siya maganda, kundi mabuti rin siyang tao. Yung tipong kapag kasama mo siya, mararamdaman mo na kontento ka na sa kanya. Sa ilang buwan ng relasyon namin ni Maisie, naging komportable na ako sa pamilya niya. Hulila na kasi ako sa magulang at wala akong kapatid, kaya mabilis akong napalapit sa kanila. Tuwing may family gathering sa kanila, imbitado ako. Hindi ko nararamdaman na iba ako sa kanila. Parang tunay na parte na ako ng pamilya nila. Doon ko din nakilala ang kuya niyang si Ryan na kakauwi pa lang mula sa ibang bansa. Nagdesisyon ng pamilya nila na mag-outing para pa-welcome sa kanya. Sa unang kita ko pa lang kay Kuya Ryan, normal lang naman ang bonding namin bilang boyfriend ng kapatid niya. May mga tanong siya sa akin tungkol sa relasyon namin ni Maisie. Kung gaano na kami katagal, kung seryoso ba ako sa nakababata niyang kapatid. Yung mga normal na tanong ng isang protective na kuya. Pero habang dumadami ang pagkakataong magkasama kami ni Ryan, nararamdaman kong nag-iiba ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Hindi na tulad ng isang kuya sa boyfriend ng kapatid niya. Minsan habang abala si Maisie at ang mga pinsan nila sa kasiyahan, nakaupo ko sa harap ng mesa hawak ang isang baso ng juice. Nahuli kong nakatingin sa akin si Ryan. Hindi siya umiwas. Hindi rin siya ngumiti. Tumitig lang siya ng matagal. At sa kabila ng dapat sana'y pagiging awkward, parang iba ang naging epekto rin sa akin noon. Hindi ko naman may kakailang may hitsura si Ryan. Matangkad, mistiso, at may hawig sa isang Korean actor. Sa edad niyang 35, nakapagtataka nga lang na wala siyang asawa o kasintahan man lang. Madalas ko ring maramdaman na sa tuwing dadaan ako sa tabi niya, parang may kakaibang bigat ng hangin sa pagitan namin. Hindi naman siya nagsasalita, pero ramdam ko yung tensyon. Dumating din naman sa punto na minsan ay naiilang ako kapag nagtatagpo ang aming mga paningin. Pero sa halip na umiwas, natanong ko ang sarili ko, bakit ganon ang nararamdaman ko? Hindi ko iyon maipaliwanag. Pero hindi rin ako makatanggi sa atensyon na ibinibigay niya. At doon nga nagsimula ang mga tanong sa sarili ko. Sa mga simpleng kilos niya. Pag-aabot ng pagkain. Pagngiti kahit simpleng biro. Paglapit para tumulong kahit hindi naman kailangan. Doon ko na-realize na hindi na basta-basta ang nararamdaman ko sa kanya. Lumipas pa ang mga araw. Mas napapansin kong hindi na si Maisie ang hinahanap ng mga mata ko tuwing naroon kami sa mga family gatherings nila, kundi si Kuya Ryan na. At kahit anong pilit ko, hindi ko maitago ang kabog ng dibdib ko sa tuwing makikita ko siya. Simula sa mga simpleng tinginan, naging may mga pagkakataon na hinahanap ko na kung nasan siya sa tuwing nasa iisang lugar kami. Hanggang sa isang araw ay nakatanggap ako ng mensahe mula kay Maisie. May biglaan silang out of town trip sa Batangas para ipagdiwang ang anniversary ng mga magulang niya. Imbitado daw ako. Nung una ay nagdadalawang isip ako kasi may trabaho ako. Pero hindi ko inaasahan na si Ryan mismo mag-aabot ng personal na paanyaya. Sa pagtapik niya sa balikat ko at sa ngiti niya sabay sabing, "See you bro." Ramdam ko ang magkahalong kaba at saya. Hindi ko na talaga maintindihan ang sarili ko noon.
Hindi ko alam kung saya ba o takot ang nararamdaman ko. Dumating ang araw ng outing. Masaya ang lahat. Tawanan, kulitan, kantahan habang nasa biyahe kami. At pagdating namin sa resort, malamig ang simoy ng hangin at tanaw ang malinis na dagat. Dahil sa dami namin, kinapo sa kwarto. Napagkasunduan ng mga babae na sa isang kwarto na lang sila mamalagi. Ang mga lalaki naman ay sa isang kwarto. Pero sa hindi inaasahan, biglang hindi dumating yung ibang pinsan na lalaki ni na Ryan. Kaya ang nangyari, kami na lang ni Ryan ang magkasama sa isang kwarto. Kinagabihan matapos ang masayang salo-salo, pumasok na kami ni Ryan sa kwarto. Tahimik kaming nag-ayos ng higaan. Magkabilang gilid kami ng kama, parehong nakatalikod. Pero kahit hindi ko siya nakikita, ramdam ko ang bigat ng presensya niya sa likuran ko. Sa katahimikan ng kwarto na iyon, sa lamig ng aircon, at sa bawat mahinang kaluskos sa higaan, naramdaman ko ang tensyon. May mga sandaling gusto ko na lang naharapin siya, pero pinili kong nakatalikod na lang sa kanya. Maya-maya'y naramdaman ko na ulit ang bahagya niyang paggalaw. Parang nag-a-adjust lang ng higa. Hindi ko alam kung magpapatuloy ako sa pagpikit o babangon ako. Pero nanatili lang ako sa pagkakahiga at pinili ang manahimik na lang. Habang lumilipas sa mga minuto, mas ramdam ko ang presensya niya. Hindi na malaman kung alin ang mas malakas, ang tibok ng puso ko o ang ingay na nagmumula sa aircon. Paggising ko kinabukasan ay maliwanag na. Tahimik sa kwarto. Nakita ko si Ryan. Nag-aayos ng gamit niya. Parang isang ordinaryong umaga lang ito sa kanya. Pero para sa akin, hindi na ordinaryo ang lahat. Alam kong may nagbago sa pagitan naming dalawa. Habang nakahiga pa ako, naramdaman ko ang bigat ng mga nangyari. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat. Hindi ko rin alam kung paano ako magsisimula. Sa biyahe namin pa uwi ay tahimik lang ako. Nakatingin sa bintana habang iniisip ang mga nangyari. Sa bawat kilos ko, ramdam ko ang bigat ng isang lihim na hindi ko maipaliwanag. Para akong ibang tao na hindi ko naganap na kilala pa. Pagdating naman sa bahay nila Maisie, nagpaalam kaagad ako. Hindi ko na hinintay pang humaba ang gabi. Hindi ko na rin hinintay pa na makita si Ryan. Sa mga sumunod na araw ay pinilit kong buuin ang lakas ng loob para makipag-usap kay Maisie. Pero sa huli, pinili ko na lang na lumayo ng hindi nagpapaliwanag. Hindi ko na sinagot ang mga tawag niya na hindi ko na rin replyan ang mga mensahe niya sa akin. Alam kong sa parteng ito ay sasabihan niyo na akong naging duwag ako. Pero hindi ko na kayang itago ang katotohanan. Hindi ko na kayang magpanggap na buo pa rin ako sa relasyon namin ni Maisie. Hindi ko kayang ipaliwanag ang pagkalito sa sarili ko nang hindi siya masasaktan. At hindi ko kayang ipaliwanag na sa kabila ng pagmamahal niya, hindi na siya ang hinahanap ng puso ko. Lumipas ang mga buwan, Kuya Dax. Hindi naging madali sa akin ang lahat. Maraming gabi na ako'y nag-iisa. Iniisip kung tama ba ang naging desisyon ko. Maraming umaga na bumabangon akong may lungkot sa dibdib. Pero unti-unti ay natutunan kong tanggapin ang sarili ko. Hindi ko na ikinahihiya kung sino talaga ako. Hindi ko na tinatakbuhan ang bahagi ng pagkatao ko na matagal kong itinago dahil sa takot na mahusgahan ako ng iba. Ngayon habang sinusulat ko ito, masasabi kong mas buo na ako. Mas kilala ko na ang sarili ko. At sa wakas ay handa na akong yakapin ang bagong simula ng buhay ko. Hanggang dito na lang po ang sulat ko, Kuya Dax. Maraming salamat po sa pagbibigay boses sa mga kwentong tulad ng akin.
More power po sa channel ninyo. Ako si Kaloy. At ito, ang true confession ko. What's up, what's up, what's up? At dahil maiksi lang ang kwento natin ngayon ay sasamantalahin ko na po ito. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe po sa channel kong ito. Maraming salamat po sa suporta ninyo. At syempre, dahil nga medyo lumalaki-laki na yung channel natin, bilang pasasalamat, magkakameron po tayo ng shoutout segment. So ang gagawin nyo lang po ay mag-comment lang po sa ibaba. Sabihin nyo lang po yung short message nyo po. Short lang po tayo ha. At babasahin ko po yan. Babasahin ko po yan sa susunod na upload ko or sa mga susunod na upload pa. So kung mayroon po kayong gustong i-shoutout or maiksing mensahe, comment lang po sa baba. So bago po natin tapusin ito, huwag nyo po kakalimutang mag-like o i-like ang kwentong ito. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, syempre, please naman, subscribe naman kayo dito sa channel kong ito. At hit nyo na rin yung notification bell para pag may upload po ako, ay manonotify po kayo. Maraming salamat po sa walang sawang suporta sa pakikinig sa mga kwento kong ito. At kung mayroon man po kayong gustong ibahagi na kwento, PM nyo lang po ako sa Facebook page ko at sa email nyo sa Gmail ko. Nasa description box po yung mga details na yan. Maraming salamat po. And see you or kinig-kinig na lang tayo sa next kwento. Bye-bye!